pelikula, The Black Hole 2008. Sa pambungad na eksena ng unang pelikula, ipinakilala sa atin ang lalaki na nagngangalang Charlie, na mag-isang nagtatrabaho sa opisina ng panggabi. Ang ekspresyon sa mukha niya ay nagpapakita na hindi siya masaya sa nakababagot na trabaho. Sa isang pagkakataon, gumagawa siya ng kopya ng mga dokumento sa opisina, ngunit mukhang hindi gumagana ng maayos ang makina. Bilang resulta, paulit-ulit niyang pinindot ang pindutan at sinipa din niya ito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sa makina ang papel na may nakaguhit na malaking itim na bilog. Lalo lamang nitong pinatindi ang pagkadismaya niya dahil naniniwala siyang may mali sa makina. Inilapag niya ang papel at sinubukang alamin kung may depekto ang makina, ngunit wala. Nang makaramdam ng pagod, humigop siya ng kape at inilagay ang tasa sa ibabaw ng papel. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang tasa ay nahulog sa itim na bilog sa papel, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa bilog, na tila isang butas, at nakuha ang tasa ng kape. Sa sandaling ito, napagtanto ni Charlie na ang itim na butas na ito ay gumagana tulad ng portal, na nagpapahintulot makarating sa mga lugar na hindi maaaring puntahan sa kabila ng anumang uri ng harang. Nasabik sa natuklasan, nagpasya siyang magsagawa ng eksperimento. Sa una, inilagay niya ang papel sa vending machine at ipinasok ang kamay sa loob, ninakaw ang paborito niyang tsokolate mula rito. Napagtanto na maaari siyang gumawa ng higit pa kesa doon, mabilis siyang pumunta sa locker room at inilagay ang papel sa isa sa mga locker. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kamay niya sa loob at nagsimulang magnakaw ng mga pera mula sa loob. Habang tumitindi ang kasakiman niya, sinikap niyang kunin ang lahat ng kaya niyang abutin para sa mas maraming pera. Sa kalaunan, gumapang siya sa loob, pagkatapos ay dumulas ang papel at nahulog mula sa locker, kaya nakulong siya sa loob. Ang kasakiman niya ay nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Ikalawang pelikula, Exit Strategy 2019. Sa simula ng pangalawang pelikula, ang bumbero, na si Matt ay nakipagkita sa nakababatang kapatid na si Shane, sa restaurant. Habang nagsasalita si Matt, nakakagulat na kinumpleto ni Shane ang bawat pangungusap na sasabihin niya. Bukod dito, inutusan niya itong tingnan ang livestream ng ESPN at panuuri ng football match sa pagitan ng Liverpool at Manchester United. Pagkatapos ay hinulaan ni Shane ang eksaktong oras kung kailan ang isang manlalaro, na si Roberto Firmino ay makakakuha ng unang puntos. Nang mangyari ang mga sinabi niya, labis na nagtaka si Matt. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang alarm ng relo ni Shane at mariing sinabi na kailangan na nilang umalis ngayon din. Habang naglalakad sila palayo, ipinaliwanag ni Shane na sisiklab ang sunog sa kagubatan ng Pines Road ngayong hapon, kaya kailangan nilang makarating doon at pigilan ito bago ito mangyari. Naguguluhan, tinanong ni Matt kung paano niya nalaman ang tungkol sa lahat ng mga kaganapang ito sa hinaharap, at ipinaliwanag ni Shane na nakulong siya sa paulit-ulit na panahon at ngayon ay nabubuhay sa parehong araw sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay hinulaan niya na ang gulong ng sasakyan nila ay sasabog sa loob ng ilang segundo, at sa lalong madaling panahon ay pumutok ito. Bilang resulta, huminto sila sa gilid ng kalsada at pinalitan ang gulong. Nalilito pa rin si Matt dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit nagtitiwala siya sa kapatid niya sa kabila ng 4 na taon na lumipas na hindi sila nagkita. Makalipas ang ilang sandali ng pagmamaneho, dumating ang dalawa sa daanan sa kagubatan, ngunit may harang ang daan at may nagbabantay na gwardya. Iminungkahi ni Matt na banggain ito, ngunit sumagot si Shane na sinubukan na nila yun noon na nagresulta sa nakamamatay na aksidente. Sa pagnanais na sumubok ng bago, nilapitan ni Shane ang gwardya at ipinaalam sa kanya na nahanap na niya ang nawawala nitong aso. Nagbigay din siya ng address, na nagpasaya sa may-ari ng aso. Pagkatapos ay umalis ang gwardya upang kunin ang alaga nito, habang ang magkapatid ay patuloy na naglakad sa kagubatan. Iniisip ni Matt kung nahirapan si Shane na hanapin ang nawawalang aso ng gwardya, na sinagot naman ni Shane na siya mismo ang dumukot nito. Pagkaraan ng ilang oras, nakatagpo ng magkapatid ang grupo ng kabataan na naglalaro ng apoy. Mabilis na pinatay ni Matt ang apoy at inutusan ang mga bata na umuwi. Natutuwa si Matt na ang mangyayari sanang sunog sa kagubatan ay naiwasan na. Gayunpaman, napatunayang mali ang iniisip niya nang makatanggap siya ng emergency message sa pager niya, na nag-alerto sa kanya tungkol sa sunog sa lungsod. Nang marinig ni Matt ang balitang ito, napagtanto ni Matt na sinadya ng kapatid niyang dalhin siya dito para ilayo siya sa totoong insidente ng sunog.
Nang humingi siya ng paliwanag, sa wakas ay inamin ni Shane na patuloy niyang binabalikan ang paulit-ulit na pangyayaring ito sa pagtatangkang iligtas si Matt mula sa sunog sa lungsod. Sinabi niya na sinubukan nilang pigilan ito ng maraming beses ngunit sa bawat pagkakataon, sa huli ay namatay si Matt. Kahit na nagawa niyang iligtas ang ilang tao, hindi siya nakalabas ng buhay. Bilang resulta nito, nagsimulang maghanap si Shane ng isa pang paraan, ang ilayo siya sa apoy. Sinabi din niya na gumugol siya ng ilang araw sa paghahanap ng mga lokasyon, pagtansya sa pinakamaikling ligtas na distansya, at natagpuan ang lugar na ito. Ang paghahayag na ito ay ikinagalit ni Matt, at sinigawan siya na hindi niya kailangang iligtas siya dahil responsibilidad niya bilang bumbero na iligtas ang mga tao. Iginiit din niya na wala siyang pakialam sa paulit-ulit na oras at ang dahilan kaya sumama siya dito ay dahil gusto niyang makasama ang kapatid niya. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, nakiusap si Matt na ibalik ang susi ng kotse upang iligtas ang buhay ng mga tao, ngunit itinapon ito ni Shane. Sinubukan niyang pigilan ang kapatid ngunit aksidenteng naitulak ito. Dahil dito, tumama ang ulo ni Matt sa matulis na kahoy na ikinamatay niya. Nalungkot si Shane na muling nakita ang parehong kapalaran ng kapatid niya sa kabila ng pinag-isipang mabuti na plano, at sa huli ay napagtanto niya na hindi niya mababago ang nakatakdang mangyari. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa isa pang timeline, at nakita natin ang magkapatid na nagkita sa parehong restaurant tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, hindi na kumilos si Shane na maraming alam at nakinig lang sa mga sinasabi ng kapatid niya. Di nagtagal, tumunog ang alarm ng kanyang relo, ngunit hinayaan lang niya ito, mas piniling gugulin ang oras kasama ang kapatid niya na hindi inaalala ang problema. Tinanggap ang nakatakdang mangyari dahil alam niyang kahit anong gawin niya ay hindi niya iyon mapipigilan. Ikatlong pelikula, Laboratory Condition 2017. Nagsimula ang ikatlong pelikula sa isang manggagamot, si Emma Holloway, na natuklasang nawawala ang isa sa mga pasyente mula sa ward ng ospital. Naguguluhan, nagtanong siya sa front desk tungkol dito ngunit wala silang nakitang anumang palatandaan. Di nagtagal, sinabi sa kanya ng isa sa mga empleyado na ang pasyente ay namatay, kaya lalo siyang nalito. Lalong tumindi ang tensyon ng isiwalat ng isa pang empleyado na hindi pa natatanggap ng morgue ang bangkay. Pagkatapos ay inutusan ni Emma ang mga empleyado na maghanap sa buong ospital, habang siya ay naglakad sa labas upang manigarilyo. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ambulansya na umalis, kaya naghinala siya. Bilang resulta, sinundan niya ang kotse, at nakarating siya sa lihim na pasilidad ng lab. Maingat siyang pumasok sa loob kung saan nasaksihan niya na ipinapasok sa loob ang kanyang pasyente. Pagkatapos ay hinarap ni Emma ang isa sa mga manggagawa, si Robbins, upang kunin ang pasyente pabalik. Habang nagtatalo sila, ang pinuno ng laboratorio, si Marjorie Kane ay namagitan. Ipinakilala niya ang sarili bilang tagapamahala ng Graduate School of Neuroscience at ipinaliwanag din na nag-e-eksperimento sila upang patunayan ang pagkakaroon ng kaluluwa. Naniniwala siya na ang kaluluwa ay pisikal na nilalang na maaaring alisin mula sa katawan ng tao. Higit pa rito, ipinakita ni Robbins kay Emma ang silid, ipinaliwanag ang komplikadong mga detalye nito. Binigyang diin ang kakayahan nilang makita at masukat ang anumang puwersa na pumapasok o lumalabas sa silid. Ibig sabihin, ang silid ay gumagana na halos katulad ng atomic net, na pumipigil sa kahit na pinakamaliit na nilalang tulad ng liwanag at hangin upang hindi makalabas. Pagkatapos ay nakiusap si Marjorie kay Emma na suportahan sila sa eksperimento nila at tulungan silang patunayan ang teorya na ito. Sa kabila ng pag-aalinlangan kanina, sa huli ay pumayag si Emma. Di nagtagal, ang isa pang manggagawa sa lab, si Alice ay dumating kasama ang pasyente ni Emma, na mukhang nasa kritikal na kondisyon. Nang makita ito, pinilit ni Emma na ilipat ang matandang pasyente sa ICU, ngunit ipinakita sa kanya ni Marjorie ang medical record ng pasyente, ipinaliwanag na hindi na magtatagal ang buhay nito. Bilang resulta, humingi siya ng pahintulot kay Emma na magsagawa ng eksperimento sa matanda at pag-aralan ang proseso ng pagkamatay nito. Upang kumbinsihin siya, ipinaliwanag ni Marjorie na ang pagkamatay ng pasyente sa laboratorio niya ay maaaring magdulot ng malaking kabuluhan kaysa mamatay ito sa ospital. Sa pamamagitan ng pahintulot ni Emma, ang pasyente ay ipinasok sa napaka-secured na silid. Sa pagsisimula ng eksperimento, inobserbahan nila ito sa labas sa pamamagitan ng malaking salamin na bintana. Hindi nagtagal, nagsimulang lumala ang kondisyon ng pasyente, na naging sanhi ng pagtunog ng system at sensor.
Kasunod nito, ang mga tauhan ng laboratorio ay nag-focus upang masusing pag-aralan ang proseso ng pagkamatay. Halatang nag-aalala si Emma para sa pasyente niya, ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ito. Nakita nila ang paghihirap ng matanda bago ito tuluyang pumanaw. Makalipas ang ilang sandali, nakaranas si Emma ng vision ng kaluluwa ng pasyente na gumagala sa loob ng silid. Sinubukan niyang alertuhan ang lahat tungkol dito, ngunit walang ibang nakakakita nito. Sa sandaling iyon, napansin ni Dan, isa pang manggagawa sa lab, ang hindi maipaliwanag na puwersa na sumusubok na pumasok sa silid at agad na sinabi sa koponan ang natuklasan. Habang ang koponan ay nasa likod ng monitor, lumakad si Emma palapit sa silid at nasaksihan ang natatakot na kaluluwa na desperadong makalabas. Nagmakaawa pa kay Emma ang kaluluwa na tulungan siya, na labis niyang ikinalungkot. Dahil hindi na niya kayang ipagpatuloy ang eksperimento, mabilis niyang pinatay ang ilaw ng buong lab at binuksan ang pinto ng silid, at sa wakas ay pinakawalan ang kaluluwa ng matanda. Nagmamadaling pinigilan siya ng ibang mga tauhan, ngunit huli na sila. Sa sandaling naibalik nila ang kuryente, nakaramdam sina Robbins at Dan ng kakaibang sensasyon sa loob ng katawan nila. Inilarawan ito ni Robbins bilang mapanganib, habang tinawag ito ni Dan bilang kasamaan. Nagtataka, gusto ni Marjorie na maramdaman ang parehong pakiramdam, kaya't inutusan niya si Robbins na buksan ang pinto ng silid. Napagdesisyonan niya na siya mismo ang papasok sa silid. Bago gawin iyon, tinanong ni Robbins si Emma kung may nakikita siya sa loob. Nang tingnan ito ni Emma, nakita niya ang ilang nakakakilabot na kaluluwa, kabilang ang mga hayop, at isang batang babae na may sanggol. Sinenyasan ng babae si Emma na tumahimik at huwag ipahalata ang kanilang presensya. Sinunod ang kahilingan ng babae, itinanggi ni Emma na may nakikita siyang sinuman sa loob bilang pahiwatig na ligtas pumasok sa loob, dahil gusto niyang masaksihan ang susunod na mangyayari. Ika-4 na pelikula, Other Side of the Box 2018. Sa simula ng ika-4 na pelikula, makikita ang mag-asawa, sina Ben at Rachel, na magkasamang nagluluto ng hapunan habang naghaharutan. Ang matamis na sandali ay biglang naputol nang tumunog ang doorbell. Nang sumilip si Ben sa bintana, nakita niyang ito ang matagal na nilang kaibigan, si Sean. Ayaw siyang makita ni Rachel, nangangahulugan na pareho mayroon silang hindi magandang nakaraan. Dahil dito, pumasok si Rachel sa loob ng kwarto, habang pinapasok ni Ben si Sean. May hawak na kahon si Sean, na iniabot niya kay Ben. Sa paniniwalang ginagawa niya ito para humingi ng tawad sa nangyari noon, tinanggap ito ni Ben. Pagkatapos ng ilang sandaling awkward na pag-uusap, tinanong siya ni Sean kung nasa bahay si Rachel. Ayaw ni Ben na makita siya ni Sean, kaya nagsinungaling siya, at sinabing pumunta siya sa bahay ng mga magulang niya. Kasunod nito, sinabi ni Sean na buksan kaagad ni Ben ang kahon. Ang huli ay sumang-ayon at binuksan ito ngunit walang mahanap kundi ganap na kadiliman. Bago pa makapagtanong si Ben tungkol dito, nagmamadaling umalis si Sean sa lugar, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Naiwan na labis na nalilito, kinuha ni Ben ang flashlight at ginamit ito upang tingnan ang loob, ngunit ang liwanag nito ay nabigo din na maipakita ang loob. Pagkatapos ay kumuha siya ng lapis at nilaglag ito sa loob ng kahon, ngunit walang tunog ng pagtama ng lapis sa ilalim. Nagtataka, sinubukan ni Ben na ipasok ang kamay niya sa loob ngunit pinigilan siya ni Rachel. Sa sandaling iyon, naalala ni Ben na may kasamang liham ang ibinigay na kahon. Sa sulat, binalaan siya ni Sean na huwag aalisin ang tingin sa kahon. Humingi din siya ng paumanhin sa pagbibigay nito sa kanya, at sinabing wala siyang ibang pagpipilian. Habang sinusubukang unawain ang kahulugan ng liham, ang lapis na nilaglag niya ay gumulong patungo sa paanan niya. Pinulot ito ni Ben at nang ibinalik niya ang tingin sa kahon, nagulat siya nang makita ang katakot-takot na kalahating ulo na lumabas mula sa kahon. Sinubukan nilang kausapin ang misteryosong lalaki, ngunit hindi nagsasalita ang lalaki. Dahan-dahang kumilos si Ben para abutin ang telepono, ngunit nanatiling nakatutok sa kanya ang tingin ng lalaki. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ni Sean, ngunit hindi sinagot ng huli ang tawag. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, iminungkahi ni Ben na tumakas sila sa bahay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Rachel na hindi nila dapat alisin ang tingin sa nakakatakot na lalaki. Di nagtagal, nakaisip siya ng ideya, at nagpa siya ang mag-asawa na umiwas ng tingin sa loob ng 3 segundo upang alamin kung ano ang mangyayari. Nang muli nila itong tingnan, nakita nila ang 2 kamay ng lalaki na nakakapit sa gilid ng kahon, na tila sinusubukang umakyat.
Nang maramdaman ang papalapit na panganib, nakiusap si Ben kay Rachel na bantayan ang kahon, habang nagpasya siyang lumabas para hanapin si Sean. Takot na takot si Rachel dahil ayaw niyang maiwang mag-isa kasama ang nakakatakot na lalaki. Kahit papaano ay nakumbinsi siya ni Ben at inabutan siya ng kutsilyo bago umalis. Sa daan, tinawagan niya ulit ang kaibigan niya at sa wakas ay nakatanggap ng sagot sa pagkakataong ito. Nabigla si Sean nang malaman niyang iniwan niya ang kahon sa bahay kasama si Rachel. Sinabi niya na kay Ben niya ibinigay ang kahon at siya ang dapat na magbantay dito, hindi si Rachel. Nang marinig ito, nag-alala si Ben sa kaligtasan ng asawa, kaya nagmamadali siyang umuwi, hindi pinapansin ang babala ni Sean. Pagdating sa bahay, ang loob ay binalot ng kadiliman at kaguluhan, ngunit walang bakas ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng tunog na nagmumula sa basement, na nag-udyok sa kanya na bumaba doon gamit ang flashlight. Maingat siyang bumaba sa hagdan at napansin ang nakakatakot na lalaki na naliligo doon. Sa isang kisap mata, nawala ang lalaki, na ikinatakot ni Ben. Aakyat sana siya upang tumakas ngunit natuklasan na ang pinto ng basement ay hinarang ng mga tao na hindi gaanong maaninag. Ang mga anino na ito ay sumusunod din sa parehong pattern ng katakot-takot na tao at gumagalaw kapag hindi sila tinitingnan. Lalong tumindi ang sitwasyon nang makita ni Ben ang katakot-takot na lalaki sa kabila. Ngayon, malinaw na natrap si Ben, dahil kapag tumingin siya sa isa pang lalaki ay gumagalaw ang mga misteryosong nilalang mula sa kabilang panig. Hindi magawang panatilihin ang mga mata sa magkabilang gilid ng sabay-sabay, ang mga nakakatakot na nilalang ay lumapit sa kanya kapag tumitingin siya sa isa pa at ang ilaw ay biglang namatay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.